So we are now on the proof of cash. So unsa man yung proof of cash? So there is that. So ang proof of cash has 4 columns. Piling kita hay beginning, receipts, disbursements, and ending. So katong last episode, we talked about one date bank reconciliation, which is isa ra dito sa kalinyahan kay kini raman to ang ending ra. So example, deposit in transit. So pag magsulti daw deposit in transit dito sa one date bank reconciliation, di na to hilabtan si books. Kaya ang meaning ng deposit in transit, na-record man na ni books ng mga collections. Awa ka record si bangko. So normally, the deposit in transit, i-add na to sa bank records. Di ba mauma na? So, nakafocus na sa isa nakakolong. Pero dali sa proof of cash, sa yun naman yung concept ng proof of cash, na naman, gina-recognize lang, asa gikan ng ending. So, syempre, kining ending balance na na-record ni bangko, ang ending balance na na-record ni company sa iyang books, gikan yun na sa beginning balance. Tapos, na-receipts na recognize si bangko, kay bank records man eh. Kanya na yung disbursements by checks. So, beginning, plus ni sulod na kwarta, minus ni gawas na kwarta, ending. So, muna na ang meaning sa proof of cash. So, kung saan ni paggamit ng proof of cash, as you can see, we have here some situations that may need reconciliation or delay. So, before pa nato ang silon, kung saan paghimo ng proof of cash, inani siya para ma-master ni mo. Don't ever memorize kung unsaon pag-reconcile. Instead, you need to imagine. First, nani mga steps. Step 1, understand kung unsay nahitabo sa problem. And you can only understand that if you can convert it to your kanang ma-translate ni mo siya sa Bisaya. Kaya Bisaya man ta. So, ma-translate ni mo siya sa Bisaya. That means, nakasabot na ka. Step 2, imagine kung unsa ang pagka-record ni bank, unsa ang pagka-record po ni book. Ana sa? And then, step 3, you need to decide kung kinsa ang tama or both ba sila mali. Usa pa ka sa step 4, mag-reconcile. So, balik ko na ko. Number 1, you need to understand the same things sa problem. The second one, you need to know how the bank recorded such transaction and how did the company recorded such transaction. Third, you need to decide kinsay correct. Fourth, usa pa ka mag-reconcile. So, unsa may meaning nimo, sir? So, let's go to this one. First, deposit recognized by both bank and the company. So, kana dali ra masabtan, na deposit na gi-recognize by both the bank and the company. So, inana siya, step 1, hindi mo siyang i-understand ang meaning ng transaction. The second one, you need to imagine, giunsa na pag-record ni bank o ni books. So, wa pa kay labot, ikaw kay reconciler man ka. You can be an auditor, or you can be someone, or the accountant na mag-reconcile sa bank records and company's books at the end of each period. So, deposit recognized by both bank and the company. So si bank na-recognize na niya receipts. O inana na paggamit, dili lang ang sa ending mag-add ka. You need to put the receipts. Kung sa bank na, credits na sa imong account, tapos i-add, put nimo din sa ending. O inana, since na-recognize mo daw siya ng bank, yan na-recognize mo siya ng company, din inani, ana. So, after ni mo ma-imagine sa ilang mga gipangbuhat, mauta na kakinsay tama. So, both sila tama. Tama? So, ang next kaagad, kay nakabalo ng mga kinsay tama, question, kinahanglan ba na reconciliation? The answer is, wala. So, maunang sa number 1, punta na akong number 1 din. Wala. Kung i-atras ng beginning. So, sa 1, maunay na himong entry nila, maunang sa reconciliation, none, and
None. So sa one day bank reconciliation, isa na gid na dili na sa ending. Kini na ang makitaan. Pero karon emphasize na nganong naadan ang ending balance is because naadan man ang receipts. So inanara. So dili agyud ang imuhang solution, pero need gyud mo siya mag-imagine para dili ka maglibog. So that's it for number 1. Let's go to number 2. We have deposit in transit in the current month. So, para dito maglibog, we can put some dates. Like last month is January. So, January na. January ang last month. And ang karon is February, of course. Karon is February. So, anong imo man ang gikuha ng tulong nga column sa February, sir? Because ang pasabot diri na receipts are receipts sa February and disbursement sa February. Isa na gyud ang teritoryo ng sa una na balance or sa una na month. We have the beginning balance. So, kiniha ang pasabot ini receipts, disbursements, and ending balance sa current month. So, February. So, since na tayo date, balik ta, deposit in transit current. So, meaning, pag current, kung sa may current month, February. So, na ay na-recognize. Kabalo naman ito sa meaning sa deposit in transit, kung imo na siyang ikuan, step 1, deposit in transit are those collections ng company na na-record po ni company but was not yet recognized by the bank. O nang gitawag siya deposit in transit or i-depositay pa. Diba? And since understand na mo, step 2 dayon ka. Unsa may gihimo ni bank, unsa may gihimo ni books. So, una sa kang books. Kang books, syempre, receipts na. I-add na niya din sa imong imagination. Mauna ang sa number 2. Pero si bangko, wala. Wala gina siya entry. No entry. Kaya na magyot pati deposit in transit. No entry si bank. Na-record na ni books. Karon, you need to decide. Kina-imagine naman nimo kung sa gihimo ng duha. You need to decide who is the correct one. The correct one, basically, is kanang pinakauna mag-recognize ng cash receipts or cash na nadawat. In which case, since kana na mga kwarta, naabot siguro na sa kumpanya, mo nang na-record niya, wala nang kaabot ng bank, dili necessarily, maligid si bank sa iyang gibuhat. Instead, na digid ka record manggod si bank, kaya wala pa man naabot sa iya, ha? Sa ato, kung kinsay mas una, makarecognize ng kuan, normally, ang atong assumption, makarecognize ng receipts, makarecognize ng disbursements, sila ang dapat na tama or masunod. So in this case, ang kwarta na abot na sa company, so dapat ma-record na siya as receipts, kunya maada na ang ending balance ng cash. So mali si bank. So mag-reconcile na ta. So di na ka mag-reconcile sa books, kaya na-record na ni books. Si bank na karon ang imuhang recordan. So para mag-reconcile, butang kag sa receipt sa bank, and then butang ka sa ending. So mauna pag-deposit in transit na current. So maunang mahitabo sa number 2. So inanara. Let's go to number 3. Let's understand the item. Nanay post-dated check. Like, sa manron, it's November something. Tapos, ang imong customer, nagbayad sa imo, ha? Pero ang iyang date sa check, pagbayad sa imo is not November. It's December 25. So, that's a post-dated check. So, ano na post-dated check, wa daw ni mo na deposit sa current na month. So, meaning, post-dated check na undeposited. Baka nga na to, klaro. But, recorded by the company.
as cash. So, makabalo na dayon ka sa step 2 kung unsay nahitabo. So, that post-dated check na nadawat from a customer, gi-record na ni books or ni company as receipts. Yan ang gi-record. Ana, i-plus niya. Si bangko, no entry gilabot. Kana, pareho gid siya sa deposit in transit na current, tama ba? But this time, mangutan na ka, kinsa may tama. So, if your customer paid you a check na post-dated, it's not a cash pa yet. Di pa na siya cash. Kay post-dated, ano sa na mahimong considered as cash pagka December 25 na. So, karon kinahanglan ka mag-decide, kinsa na may mali. In this case, ang mali na is si books na. Kini correct ni. So meaning si bank correct siya. Ano man, cash na ba ng post-dated check? Dili pa. Nag-record pa si bangko? Wala po. So, natsambahan na correct si bangko. Si books ang namali. Kaya yan ang gibutang sa receipts, yang gibutang sa ending. So, unsaon man na ni kuan, nimo as reconciler, imo may nusan mingog receipts. Kanya may nusan po nimo ang ending o balance. Kaya again, post-dated check man siya. Tapos, aside from post-dated check, wala na. Post-dated check lang yung butang. So, mo nang importante kaayo na di ka mag-memorize, imo gyud siyang sabton. So again, there are 4 steps. First, analyze what happened. And you can only do that kung imo siyang ma-translate sa imuhang speaking na language. The second is, kinahanglan nimo may balat kung unsa kay gibuhat ni bank and the books, yun sa nila ng pag-records. Third, you need to decide kung kinsa ang tama. And the fourth one, usa pa ka mag-reconcile. Although pagpaspas na kasunod, kini na lang ka, di na ka mag-imagine. So let's go to number 4. Number 4, atong i-analyze. Deposit in transit beginning. Unsa may deposit in transit beginning? So, pag makakita ka na mga collections ni na na-record ni company, ano sa man, kay beginning man siya, that means atong January or past period. So, wala ni ma-record ni bangko sa January. Okay? Pero ang assumption ani, kung wala na mabutang ni bangko atong January, karon ng February niya mabutang kanang deposit in transit. So, murag inani ang nahitabo. Si books, iyan ang na-recognize sa January. Okay? Since na-recognize na niya sa January, kay si bank pa nang wa naka-recognize, wa na sa entry ana pagka February. So, no entry yun ani. Sa kini na item, ning si books, no entry siya sa receipts o sa disbursements. Pero, yan ang na-adere sa beginning. Balance sa January ba? Napila niya. Nabutang niya na sa beginning balance. Samantalang, sa beginning balance, no entry ang bangko. Kaya deposit in transit beginning gani. Dili niya gibutang sa receipts. Ibutang na niya sa receipts kay wa man niya na ma-recognize atong last, karon niya i-recognize na as receipts. Example, kung January 31 na nagbayad ang customer o nabutang ni company, wa maapas ni bangko kay wa ma-deposit sa iyaha. So wala gid siya entry din. So pagkabalo ni bangko, ana February na. Usa pag ibutang ni bangko sa receipts. Ibutang na niya din. Ana. So kinsa man ang tama? Syempre, pag deposit in transit, tama gyud na ng permitting si books kay tama ang iyang pagka-record. Si bangko man ang may problema. So kung kini ang correct, dapat musundog si bank records. So sa reconciliation, wa na tayo pakikang books kay tama siya. Karon si bank, dapat mag-add siya. Kaya wa man sa entry, kanya kini man ang correct, mag-add siya. Karon ang tama, dapat walay entry ang receipt of disbursements. Pero unsay gihimo ni bank,
gi-record niya as receipts, iya mong gihapas. Ang collection sa tong past, nawa niya ma-record, karon niya gi-record February. So, maunang, ang reconciling anang deposit in transit beginning is i-plus siya sa beginning balance ni bank records. Tapos, sa receipts, i-minus siya. Kaya nga naman, the assumption is, ang kanang deposit in transit sa una, kaya wa man ma-record na di bangko, yan ang i-record karon mo nang inana na siya. Okay? So, manang deposit in transit, beginning. Karon, morning deposit in transit, beginning, morning ending. Oh. So, kinahanglan na ninyo timanaan. Next, sana nasabtan na. We have number 5. Para klaro. Okay. We have number 5. Also may number 5. Customers check recorded by the company. O na-record ni company and the bank. Pero it turned out to be NSF. And since wala nag-ingon kung current ba, February ba or January, we're going to assume na February na nahitabo. So, nakasabot na tayo na yung customer nagbayad, pero ang cheque dahil ni customer, way unod o ng NSF. So, imagine na nato, unsaon ang pag-record nila ni company o ni bank. Inani na pagka-record, pagbayad ni customer, receipts yun na. Nag-i-add na, sa books, sa company. Unya, kung ato na nang i-deposit sa bangko, mo ba himunan ni bangko? Mag-add po na. Mag-add na. Sa imuhang balance niya, mag-add po sa ending. Pareho kayo mo. Pero, imbestigahan pa ng bangko. Kung tinuod ba, nga na ay kanang valid na check tong customer na nagbayad kay basi check ito siya, pero wala dito yung balance siya sa bangko. It's either kulang yung balance or wala yun siya yung bank account. So, pag investigate, it was found out to be no sufficient funds. So, unsay himuon ana ni bank. Kung iyan ang na-add, kay syempre na-add nimo, na-add niya, iyang imbestigahan, wala ito'y unod, dili pwede na si bangko, pag iyahan ning i-minus, kay nag-add lagi siya, di na siya pwede mag-minus diha sa receipts niya. Nga naman, kung makakita mo sa records ni bangko, dili pwede na i-correction fluid na ay natunga na deposit. Kaya kung ibutang i-add, ay di na NSF, kanya i-reason, dili na mahimo ni bangko. Ang himuon na ni bangko, instead of erasing that sa receipts, ibutang na niya sa disbursements. Inaniho na niya pag na-found out niya na NSF. Ibutang sa disbursements or sa gastos, tapos i-minus din. Mo nang himuon niya. Which is, pag inani ka-simple ang problem, murag, gusto niya na i-assume nimo na wala naka-record si books ana. So sa NSF, wala siya entry. No entry. Because kung makakita yung kag NSF check, debit memo man na. That means, pag debit memo, nag-minus si bangko, nang walang kaalam-alam si company. So, yun na ka-simple ang assumption. So, in-atigid ang nahitabo. So, decide kung kinsa ang tama, kinsa ang mali. So, okay na sila din sa kanang first, sa pag-collect. Dili na pag-investigate, ang dili sila pareho. So, si bank, tama si bank. So, wala siya adjustment sa NSF checks. Okay? Ang naay adjustment, si books. Nga naman, huwag man siya naka-record. So, para ma-reconcile, so dugon na niya. Adan ang disbursements. Ana, niya mag-minus. Niya para klaro, akong ipadayon ng araw-araw. So, muna, it's on number 5. Sinana siya? Ning NSF checks. So, okay na ta din. Dili? O, dili. Number 6, customers check recorded by the books in the past month. Okay. So, na customers check recorded by the books in the past month. So, meaning January, na-add na niya.
but was marked as NSF by the bank. So naad po na ni bangko, pero later on, iyan ang ibutang sa disbursements na may nusan ang beginning balance kay na NSF man. The company recorded it this current month as a disbursement. So, unsa may meaning ani? Nag-record ang books January. Wala ginani ba? Nag-record ang books sa number 6. Namutang siya January. Okay, mabutang ta. Kaya nagbayad si customer. Anong punta kung saan si bank? Okay, pareho sila. Na-found out na NSF siya. So, nag-minus ang bangko sa beginning balance. Pero, kung January pa niya na proof of cash, iya itong gibutang sa disbursements, tapos iyang gi-minus direct. Kaya wala naman to, kay pang February naman eh. So, ang beginning na lang na bilin na inana. Samantalang, si books, wala na naka-recognize. No entry siya direct. No entry. Unya, ingon dali sa second sentence, the company, o ang books, na-record daw na niya, karong pa naman, tapos as a disbursement. So, meaning, iyan ang ginana, o. Samantalang, diri si bank, kanara ang entry, wala na siya entry diri sa receipts o disbursement. So, unsaon man na aron. So, mahitabuhan na, you need to decide kinsay tama, kinsay mali. So, ang tama, pag NSF check yun ang isgutan, si bank yun ang permi. Mo nang wa kay himuon kang bank. Kinsa may mong ilabdan, si books. Unang-una, ang beginning balance ni books, dapat gimaynusa na og NSF. Kini ba? Atong sudugon kung giunsa na ni bank. So, namaynusa na NSF. Tapos, wala dapat na niya gikarga sa disbursements. Dapat walay entry. So, mahitabo, maynusa ng disbursement karon. Kay pali, di man na disbursement karon. Dapat disbursement na atong January. Kay past month. Okay? So, kung unsa ang sa past month dapat dili i-record karon. Okay? So, mao na ang reconciliation. Now karon, pagbantay perminti kung giunsa ni company, ano man. Diha nakadepende imong reconciliation kay basin kini ang mahitabo ba sa number 7. Same with number 6. But the company recorded it this current month as a reduction of receipts. So unsa may pasabot? Sa number 7, the same, nag-ana po si books pagdawat sa customer check. Karon, giimbestigahan, no entry ang ato ang company. Pero si bangko, iyan ang na-minus kay NSF check man. Tapos, ang gihimo karon kay wa man lagi na record ni books atong January, iyang gihimo reduction sa receipts. So, inani ang iyang gibuhat. Ana ba? Reduction sa receipts. Siyempre, kabalo na tadaan na ang correct yun, si bangko gihapon. So, atong gihapong sundugon si bangko. So, ang atong hilabtan, kini na po, si books na po pag NSF check. So, una, atong sundugon si bangko, mag-minus dapat sa beginning balance. Tapos sunod, wala na dapat entry diri. Pero nag-entry manggod, nag-reduce sa receipts. So, meaning dapat, ada ni mo pagbalik ang receipts. Because, the receipts for the February na dapat ang moto nga diri. Bili ng kuan, kanang pang-past gani, kay kanang NSF check from the past month, pang-past man na. So, dapat din mahilabtan ang receipts for February tungod ng NSF sa past month. So, mao na number 7. Again, mao na yung reconciliation sa number 7. But before we post this, sir, pag silent ang problem, kining diri na taman, customers check recorded by books in the past month, okay, but was marked NSF by the bank. O kanang tataman, wala igisulti kung giunsa na. Unsa may assumption, kining sa number 6,
Gibutang ba na as disbursement ni company or iyan ang gi-reduction sa receipts? The correct answer pag inana is kanang number 6. Mao na ang imong i-assume na ang NSF wala na minus NSF checks sa beginning, wala na minus ni books sa past. Asa na niya gi-minus karon by using disbursements na account. So mao na yung assumption pag silent and problem. Pero kung gisulti, asunda ang gisulti. Okay? So that's it for number 6 and number 7. Now, let's go to number 8, 9, 10, 11, 12. So, as you can see, diri na sa ato ang 1 to 12, ang atong focus are the receipts or ang mga gipangbayad ni customers or ang mga nisulod na kwarta sa kumpanya. Later na to, mga deductions na po. Okay? So, let's continue. So, we have number 8. So, sa number 8, imong sabton, na naay NSF checks recorded by both the bank and the company. But the company's accountant recorded it as a reduction of receipts. So, inani ang hitabuan ni para mas mag-gets ninyo. Dahil nagbayad customer, butang dayon na ni books as receipts. So, yun, gibutang dayon na as ending. Unya, ipadala po sa bangko, receipts. Ana na. Ang ilang gibuhat. Karon, gi-investigate. NSF, and you already know, unsay himuon ni bangko pag NSF. Ang iyang himuon, instead na minus na sa receipts, hindi man siya allowed. Kaya mahugaw ang passbook, mahugaw ang ilang bank statement. Ang iyang himuna na, ibutang na niya as disbursements. Kasi minus dayon. O inana ang nagtabo. And normally, dapat walay entry si books, ana. Kung silent ang problem. Pero gisulti mga dirian, si bank na record, si company naka-record po. Pero ang klase ng pagka-record ni company is that gi-reduce niya sa receipts. So murag ginaning nahitabo na minusan ang receipts or ang inflows. Wala niya gibutang as disbursements or gastos. I-reduce niya din tapos iya po nang gi-minus din. Siyempre, pag magamayan ang receipts, mugamay man ang ending. Pag mudako ang disbursements, mugamay mang ending. So pareho sila sa ending. Asa man sila di magkapareho sa diri na portion. Kaya diri, disbursements man ang pagka-record ni bangko. Niya si company. Reduction man sa receipts. So, kinahanglan mo siya i-reconcile. And to do that, you need to know kinsay tama sa ilaha. Ang tama is, si bangko ang atong sundugon. So, kay si bangko man atong sundugon, so, wala tayong entry for the bank. Wala tayong entry for the bank. So, number 8, ihapon niya. Wala tayong entry sa bangko. Labasan na ito. Sa kay tama man siya. Atong sundugon ang pagka-record ni bangko. Kung sa ganun ang NSF check, dapat ibutang siya sa disbursements. Which is, wala may kibutang si Kuan, si books, ato siyang i-butangan. Ato siyang butangan. Pareha ito. Wala tayo pakialam sa ending, kaya pareho mo sila sa ending. Tapos, ang receipts also, dungaga na to. Ano man, nag-minus mo si books, na dapat di man na pakialaman. So, para mawala tong na minus ni books, pag-add ka, ibutang mo sa disbursement. So, mauni ang reconciliation pag inana. Mauna, mali yun na nag-memorize na pagtapad daw, lahi daw amounts. Like, kung add ni, minus yun na niya paglagyo, plus daw, dili na sa tinuon. We need to understand the problem. So, balik ko na ako. Puro sila nag-record, NSF check. Kaso, disbursements, minus ending si bank. Tapos si books, ang pagka-record, i-minus sa receipts, i-minus sa ending. So, kinsay tama, si bank mo nang, si bank walay reconciliation on your part. Diri ang kakang books mag-correct. Ada ni mo ang receipts, kaya i-minusan man ni books,
niya ada ni mong disbursements kay walay gi-record si books na dapat naa. So, mauna sa number 8. Let's go now to number 9. Deposit in transit in the past month. So, meaning sa January, na ay i-deposita. So, na-record na sa books sa past month. Wa ma-record ni bangko. Ang problema, wa kaya mo sa ma-record ni bangko sa karong February sa current month. So, sa past month, wa na siya na-record ni bangko as receipts. Wa pa yun siya na-record karon sa February ni bangko. So, ang mali, si bangko yun. Diba? So, si books, na-record na ni books atong January pa. Si bank, wala na-record. So, again, si books, yan na nang na-record. Nya no entry na diri as books, which is mo yun ang tama. Si bank, wala. Wala. Ay, wala. Wala yung minus. No entry yun siya. Unya, wala pag yun na entry. Kaya dapat man, pag deposit in transit atong past, walay entry si bank at to. Pero ma-record niya dapat na sa receipts karong February. Pero in this case, wala pa na-record atong past. Wala pa yun na-record karon as receipts. So, unsao naman na ano? So, again, si books correct, si bank ang ato ang problema. So, pwede inanay mong pag-analyze. So, kung anday siya, sir, deposit in transit beginning siya. Diba, pag deposit in transit beginning, si bank ang ato ang adan kung amount, pag deposit in transit beginning, tapos minusan na. Diba? Kung yung rewind, makita ninyo na ang reconciliation, pag deposit in transit beginning, is kining minus kining. Anong inani gani? It's because wa ma-record ni bank na sa past mo nang mag-add. Tapos gi-record do na ni bank karon nga February nga dili dapat na sa February kay receipts natong January mo nang minusan. Tapos deposit in transit end po siya. Deposit in transit current na month. Diba deposit in transit wala ma-record ni bank karon, di ba nana? Tapos ada ng ending kaya wala niya ma-record as receipts na or collections. Diba mo na? So, mulag na-cancelled out na eh. Kung na-cancelled out na, dapat ang reconciliation, mag-add na sa beginning, mag-add sa ending. Pag ang deposit in transit sa past, deposit in transit gihapon sa karon. So, pwede ka mong shortcut sa reconciliation or pwede paglangay-langay ka. Imo sang i-recognize as deposit in transit beginning, manday siya. Kunya, deposit in transit end or deposit in transit current also. Pwede ka maglangay-langay, pwede ka mo diretsyo. Okay? So, mo nang nangitabo sa number 9. Next. Kinira ang nai-amount diri Kung sa man number 9 ba nino? Let's go to number 10. No? O sa number 10, deposit of 1 million was recorded by the company in the books as 100,000. So, ang namali lagi din si books, so hindi na ito pakialaman si bank. Kaya tama siya. So, malamang ang pagka-record ni bank, 1 million, 1 million. Na-add yun. Receipts, ending. Okay? Karon, si books, ang gihimo is 100,000 i-add. Tapos 100,000 na din. So, klaro kayo na ang mali si books. Sa himoon, labihan na lang ito si bank. Italo man si bank. Sa himoon, dungagan na ito 900,000 din. Para ang 100,000 na na-record na books, madungagan 900, 1 million na. And then, dungagan na ito 900,000 ang ending. So, inana na ang reconciliation sa number 10. So, simple lang. Last na pa dito ha. Credit memo na code. So, ang credit memo, deposit code ni. Pero ang una naka-record, si bangko. Maka na. Credit memo current, pag makakita ka na, niya silent na dahil tanan, that means na ay na-recognize si bank na receipts na wala ma-recognize ni books.
ana raman na. So, unsay may tabo pag inana. So, kung credit memo current, so meaning sa February na hitabo, nag-inaan ni si bangko kana add sa receipts, add sa ending. Samantalang si books, no entry siya dire. And no entry sad siya. Kung sa kabalo. Karon, in order na ma-reconcile na, kabalo man na si bank ang correct ana. Labyan na to si bank. Kay correct si bank. So, doon na nato ang gibuhat. Iba. I-add sa receipts, i-add sa ending. So, mo na yung sa number 11 kasi maglibog mo. Okay? Mo na sa credit memo. Next. Sir, dahil credit memo beginning. Ano sa credit memo beginning? Nakakolekta si bangko atong January. Sa atong example, January. So, naidaan sa number 12. Naidaan sa beginning balance kay January na. Sa batalan sa books, no entry. O makabalo, itong January, kintahay si company. So, dili na mag-importante ang assumption. So, na-record na ni banks atong January, karong February, no entry na siya na-recognize naman niya atong January, which is correct. Si books, wala siya entry atong January. The assumption ana is, during February, na-record na as receipts. Dili na-record na. Di ba receipts man yun niya atong January? Ay, wala pa na yung smile. Receipts niya itong January. Mo galing record ni bank kay siya nakauna. So, klaro kayo na ang mali. Si books na po, ano man, receipts man na itong January. Dapat isundog siya kung bank nga sa January na gi-record. Pero iyang gi-record ka ng February. So, dapat sundugon niya si bank. So, saan niya pagsundog? So, mulabay na punta. Mulabay na to. Dirita sa beginning. Uy, na ay plus o atong sundugon ay plus. Tapos dapat dire, wala yung entry. Kaso, ang gihimo ni books, receipts para sa January dapat iyang gi-add sa receipts karon sa February, which is wrong. So dapat may inusan ang receipts. Mo bitaw na pag may credit memo beginning, inani ang reconciliation sa books. So pag credit memo atong isgutan, it's the opposite of deposit in transit. Deposit in transit, ang una naka-recognize is si book, iliwit si bank. Pag credit memo, si bank naguna, si books ang iliwit. So, ang book reconciling item is credit memos. Kay si book man ang i-reconcile pag credit memos. Pag bank reconciling item, ang deposit in transit. Kay pag deposit in transit, si bank ang hilabitan. So, those are the list of the twists na kung ipangbutang sa inyo ha, para maanad mo na magamit sa proof of cash. Kaya ako personally, hindi ako magamit ng one date bank reconciliation. Magod diretso ko proof of cash at tanang problem sa cash in bank pag makuha adjusted balance and other questions related sa cash in bank. So, ang next na to is kana na pong mga twists when it comes to kanang disbursements, ang pagpagawas ng check o ang mga service charges. So, stay tuned gihapon. Next is we have kanang related sa mga disbursements sa ato ang cash. So, again, ako doon, first is understand the sentence or the transaction first. Second is you need to imagine how did the company and the bank reported such transaction, and then you need to decide kung kinsa ang correct o sa pa ka mag-reconcile. Okay? So, let's have number 13. So, we have disbursements recognized by bank and the books. So, pag disbursements man good, sa one date bank reconciliation, i-minus naman nato dali sa ending. Pero pag proof of cash na, inani na give siya. So, sa number 13, we have, okay, di mga gate. We have number 13, and disbursements.
sabay minus diri sa ending. Mag-gets man siguro na ito, anong ang disbursements, pag mula kumugamay ang ending, diba? And then, of course, since it was recorded also by the books, so inana daw nahitabo. Since it was recorded or recognized by the bank and the books, there will be no reconciling items for number 13. So, mauna. How about number 14? Ano mga simple ng number 13? Number 14 is outstanding checks. Sa current period daw, outstanding checks in. So, meaning, na kay ibayaran ang company, nagbayad sa someone. And that someone, pag-ipain ka sa bangko. So, ang effect, ani ang epekto. Naka-record si books. Ana. Naka-record, paghatag ng checking ni company. Naka-record, si bank, no entry siya. So, muna yung typical na outstanding checks. Naka-record si books. Naka-minus siya ba? Naka-record siya disbursements. Si bank, wala. So, you need to decide kinsa tama. Siyempre, ang tama, si books. So, si books man ang tama, so wala tayo adjustment kang books. Kaya kinisa is considered as bank reconciling item. So, duha na ang bank reconciling item. Deposit in transit and outstanding checks. Mga wala na na-record ni bangko. So, dili siya mahilabtan. So, meaning, sundugon dapat nato si books. So, mo na ning reconciling, disbursement, pag outstanding checks. So, yun na nakadali, ang number 14. We have number 15. Since kabalo na ta, nakanang outstanding checks, mga check-in na nato nang na-record or na-record na ni company, nawa ka-record si bangko. So, pag mayroong tag-outstanding checks beginning sa atong problem, so meaning sa January, nakakipagawas ng mga cheque as the company. Kung ikaw si company, nakakipagawas ng mga cheque. Kunya, wala in cash sa January. So, outstanding check siya atong January or past month. So, kung imo siyang i-analyze, sinaling nahitabo. Si books, yan ang na-recognize, yan ang na-minus sa kanang beginning balance or atong January. Kikining beginning balance pertains to January's balance. Tapos, si bank, no entry. Kabalo mo guys, nani siya assumption. Kung wala na minus ni bank, kaya outstanding check malagi, wala na minus ni bank sa past month, dili na niya ibutang, inaniyo na niya, butang niya sa disbursements, kanang checking, sa February. So, January ni mo gipagawas ang kwarta, dapat January na recognize as disbursement. Kaya kaya wala makabot kang bank, di man mo siya masisi, maabot na sa iya, pagka February na, usapan niya ma-recognize as disbursement. So, in-ana ang nahitabo. Which is dapat in-ane, tapos no entry na dire. Kaya wala na may kinalaman si February ana nga check kay nahatag lagi na ato pang January. So, klaro kayo na ang correct is si books. So, dapat ato ning sundun si books. Okay? So, sa'yo may hitabo. O, si bank na ta. Dire na ta. Ang himuon na to is that mag-minus na din. Tapos, ingon man si books, dapat walay entry sa receipt of disbursements. Pero ang gihimo ni bangko kay tuwa may sa disbursements. So, mag-minus ka din ron. Kikibutang man na sa disbursements ka ron. Kaya wala man niya mahapas sa itong January, yan gibutang sa disbursements ron, which is wrong. Kaya nga disbursements, dapat ni kampang February na, pang current month ra dapat ni disbursements din. Okay? So, muna yung reconciliation sa number 15. Okay? So, we have number 16. Okay na yung number 16. Check na imong gipagawas or gipagawas ni company sa January, sa past month. Tapos, outstanding siya atong January. Meaning, wala pa sa mabayad ni bank. Wala pa naabot kang bank. Tapos, still outstanding in the current month. That means, wala pa po na maabot kang bank karong February. So, sa'yo nahitabo. Sa number 16, kung si book na, pagpagawas pa lang niya itong January, nag-minus na na.
minus na. Ana, nya no entry na sa diri karong February, kay iya naman ang nadidak atong January. Samantalang karon, no entry ang bangko atong January. Sa kabalo, kibali ana, outstanding man. Unya, wa pa gid niya mabuhat. No entry po dyan din. Kaya wa pa lang ginanabot sa iya. There is number 15, ato manggi-assume na wa tuod na record sa January, pero na-record niya sa February. Mo nang ito nga ni. Kana, wa pa ma-record atong January, wa pa gid ma-record current month. So no entry, diri dapat inana daw. So kinsa may tama? Siyempre si books na sad. So unsa itong himuon? So pwede inanay na sa imong hunahuna na. Uy, outstanding check beginning day siya. So pag outstanding check beginning ba kay inani? Mag-minus ka. Nya mag-minus pud ka dire. Diba? Mao na. Pero outstanding check end pud siya sir. O outstanding check sad. Kay wala man sab siya ma-encash karon. So outstanding pagid siya, meaning wa pa mabayad ni bangko sa January o sa February. So imo na sa nang ibutang diri kay naani man ang outstanding check current. Tanawang outstanding check current sa number 14, di ba inani? So imo sa nang sundon. Ana. As you can see, kung kinilang duha ka linya, na-cancel out ni. So pwede na yun if inana kung outstanding siya sa previous month o niya outstanding paghihapon siya sa karon, ang imong himuon, i-adjust nimo si bangko kay outstanding checks man. Siya ba nawa ka record ana? Okay? Tapos kay outstanding man siya sa una, niya outstanding pagid karon, ang imo ba kang adjustan si bank, minusan nimo ang beginning, minusan po nimo ang ending. Or pwede ka maglangay-langay yung ginana, outstanding check beginning siya, outstanding check end siya. Pwede lagot. Maka-arrive manggihapong kag the same na answer. Okay? So that's it for number 16. Let's go to number 17. Kini, medyo complicated ni siya. Ano naman? Kanawa. Check outstanding. Okay? Check outstanding. Meaning, nagbayad na ang kumpanya. So, na-record na niya. Pila cheque? 200,000. Pero na-record ni company 20,000. So, wrong ang company. Yawa pa po na ma-record ni bangko. So, mula ginani ang hitabo. Check outstanding man. So, nagbutang ang cheque. So, nag-disbursement din na 20,000. So, kining number 17 na ang naikuan amount 20,000 disbursement. Ikimaynusan ang ending, kaya na may disbursement. Pero mali siya. Kabatalan din no entry. No entry. Na, mali ba silang duha? Oo, mali silang duha. Una, si Kuan, si book sa imong i-correct. O, number 70. Books na itong i-correct. Ano? Itong ilikay. Si books na itong i-correct. Ang sama natin pag-correct si books. Kana nga cheque, 200,000 man na. Anong 20 naman imong disbursements? So, atong i-recognize na kulang ang disbursement ni books. So, dungagan na ito og 180. Mag-minus tag 180. So, correct na si books. Karon, si bank, wa may gi-record. Diba, wala yung gi-record siya. So, balik po siya. So, dapat, pag outstanding checks manggod, dapat na 200,000 din na disbursement. Tapos mag-minus ka o 200,000. So, diling-diling na kanang black and white na yun na pag wrong ang isa, correct ang isa. Pag correct ang isa, wrong ang isa. Sometimes, silang duha ang marong. So, mauni ang adjusting entry sa number 17. Kay 20,000 naman ang na-recognize ni books as disbursement na dapat 200. Mauna, nag-add 180, nag-minus pa 180 po sa ending balance. Pero mali po si bank, kaya wala siya i-entry. So, dapat nag-entry siya, disbursement 200, ending 200. Pero again, dili rong si bank o yun na ha, kaya huwag mong ginanabot sa iya ha. Pero ato lang sa i-adjust para mag-reconcile kay mo may kulang ni bangko kana nga outstanding checks.
kulang si bangko ng deposit in transit and outstanding checks mo nang tawagan na is bank reconciling items, okay? So mauna sa number 17. Number 18. Naunsa mo sa number 18, service charges sa past month. So ang bangko mang-minus na siya tungod sa service charges sa imong account. Nya normally, wa ka balo ang company nga nag-minus siya. Mo nang ginatawag ng debit memo. So, unsay nahitabuan na gyud sa number 18? Kung imong imagine na dinani gyud ang nahitabuan na past month pa daw, so sa January nag-minus na si bank og something. Tapos wala na dayon sa entry dire. Ana, ang imong analysis. Samantala si books kay wa man sa nakabaluan na no entry na siya sa beginning or sa January. Pero makabalo man na siya next month, that's the assumption. Makabalo siya next month. So mahitabo, diri na niya magbutang sa disbursements sa February or sa current month, which is dapat daily. Kay kini nga disbursements or kini na pagka-minus ato ng January. So plano kayo na ang correct si bank. So mahitabo, labihan na sa nato si bank. Anita kang books. Una, service charge man sa January, dapat diri minus. Next, service charge man sa January, dapat wala na gi-recognize as disbursements diri sa February. So minus na nimo. Lagyo daw pareho. Mga tala mag-memorize na kung siya reconciliation for outstanding checks, pag service charges, when in fact, kinahanglan siya i-analyze. Kaya magkabuong-buong yun ka sa mga uban complicated problems. So, mauna ang reconciliation. Dapat i-minus na ang service charge ni books atong January. Wa na ibutang as disbursements karong February kay past month man na. O last two, number 19. O sa number 19, service charges current month. So sa February, na-i-minus si bank. So naginani na si bangko. Abi, minusan na ito, number 19. Minusan na ito, butang na ito disbursements, minusan na ito ang ending. Samantalang dire, walang kamuwang-muwang ang company. Okay, sa may tama, syempre, si bank. So, kaya tama man si bank, labihan na ito si bank. Sundugon na ito si bank. Butang ta dili og disbursements, mag-minus ta. Kay service charges is a disbursement, and since it's a disbursement, then it will reduce the balance of the ending cash. Okay? So, mula ng number 19. Number 20 is special. Tanawa. It's an error, guys. Checks of another company. So, kita si ABC company. Na-check si ABX company. Gididak sa atong balance. Biskay dili to ato ang checking. So na minusan gyud ang ato ang balance atong January in the past month. So error ni bangko. So check gihimo ni bangko, wa man tay gihimo kay di man to ang checking. Si bangko ang gihimo, gimainusan atong account. Ana. Tapos normally kay error man lagi na ni bangko, mo reklamo man ta pagpadala ng statement. May tawid dili man niya mo ha. Siyempre di gyapon ta mag-entry. So, nag-minus si bangko, no entry ang company. So nanawag ang taga-company, di man niya mo ABX man ni ABC company man ni. So ang imuna na ni bangko, duha ang iyang himuuna mali. Nag-minus sa atong last sa January, tapos mag-add sa dili guys sa receipts. Kaya again, di man siya maka-minus of disbursements, di man to niya ma-erase. So meaning, pag nagkamali siya, pag-minus atong last, meaning na disbursement niya atong last, iyan ang kontrahon o receipts sa current na month. Kung nasubraan po siya last year, or last period, or last month, subraan, mag-disbursements na siya karon sa current month, di mo to niya ma-erase. So, inani iyang gihimo. Kimaynusan ka itong January, yung reklamo, ang company, iyan di, dungag na lang sa receipts. Amo na kang i-add pa, kung gimaynas sa una. O, inana na yung tabong. Which is wrong, si bank, iyaman ng error. So, walay lain pasangin lanana, walay lain ni reconcile si bangko ra. Which is,
dapat wala ta gimaynos sa atong last. So mag-add back ta og XX para makontra tong iyong gimaynos. Tas ang receipts dapat atong minusan. Kaya di man na receipts pertaining to February. Instead, this is a correction of error that they have committed sa past. So again, it's very strict na dapat kining receipts tana diri kining receipts are the receipts ra gyud na nakolekta sa February or sa current month. So, that's it. Siyempre, may ingon naman sa na, Sen, maunsa man may pag-solve. So, as beginner, inato sa step 1 to 4, tapos pag ma-familiarize na, kini na lang dapat ang pag-reconcile. E pag ma-reconcile na ni mo tanan, dapat pareho na sila og 4 columns, adjusted balances. Like, ang beginning pareho, ang receipts, disbursements, ending, pareho sa adjusted balances sa books. Okay? Now, ay mangutana na, sir, gusto na mo na i-apply ni, ay di mangutana, gusto mag-demand ba na? Apply ni sa problem survey, kaya gusto na mo makakita. O, unya na sir, ato nang i-apply. Okay?